ang kwento ng mga pirata ng Pagong. Noong unang panahon, sa malawak at kumikinang na dagat ng Coralonia, may isang grupo ng mga pirata ng Pagong na naglayag sakay ng barko na tinatawag na Emerald Voyager. Ang mga ito ay hindi ordinaryong pagong, mabilis sila para sa mga pagong, matalino at uhaw sa kayamanan at pakikipagsapalaran. Ang kapitan, si Shellbeard, ay isang matalinong matandang pagong na may pilat na shell mula sa maraming mapangahas na pagsasamantala. Kasama sa kanyang mga tauhan, si Snapper ang navigator, si Bubbles ang kusinero at si Tiny isang napakalaking pagong na walang kaparis na lakas. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa kagaya nitong kwento na kapupulutan ng moral lesson, maaari bang pakisubscribe ang ating munting channel na Vando Vlog? Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang magandang umaga. Nagtipon ang mga tripulante sa isang mapa na nakaukit sa sinaunang kelp. Ayon sa alamat, ang mapa ay humantong sa Lost Jewel of Coralonia, isang hiyas na sinasabing may hawak ng kapangyarihang pakalmahin ang pinakamabangis na bagyo. "Army Hearties," sigaw ni Shellbeard, "kung mahahanap natin ang hiyas na ito, hindi lang tayo ang pinakamayamang pirata sa dagat, kundi po protektahan din natin ang ating karagatan mula sa galit ng Tempest King." Ang Tempest King ay isang gawa-gawang nilalang na kumukontrol sa mga bagyo at kamakailan, ang kanyang galit ay ginawang mapanlinlang ang paglalayag sa karagatan. Nagsisimula ang paglalakbay, ang mga pagong ay tumulak. Ang kanilang barko ay matikas na lumilipad sa mga alon. Dinala sila ng mapa sa Whispering Reef, isang labyrinth ng mga korales na umalingaw-ngaw sa kanilang sariling mga boses pabalik sa kanila. Ang matalas na pakiramdam ng direksyon ni Snapper ay gumabay sa kanila ng ligtas. Ngunit hindi bago sila nakatagpo ng isang pulutong ng mga malikot na dikya na gustong kilitiin ang mga tripulante. "Ituloy ang padlin, mga bata," sigaw ni Teeny habang hinahampas niya ang dikya gamit ang kanyang malalaking palikpik. Sumunod, nilakasan nila ang Singing Whirlpool, isang umiikot na puyo ng tubig na umugong ng nakakatakot na himig. Si Bubbles, na laging optimist, ay ginamit ang kanyang kaldero sa pagluluto bilang isang tambol upang tumugma sa ritmo ng whirlpool na nakakagambala dito ng sapat para sa mga tripulante upang patnubayan ang barko sa kaligtasan, ang isla ng kayamanan. Pagkatapos ng mga linggo ng mapanganib na paglalakbay, narating nila ang isla na may markang X. Isa itong lupang bulkan na napapaligiran ng mga tulis-tulis na bato at mga nakatagong kuweba. Sa pagtungtong nila sa pampang, sila ay tinambangan ng isang gang ng mga sigal na pinamumunuan ng kasumpa-sumpa na si Captain Squawk na naghahanap din ng hiyas. "Ibigay mo ang mapa, mga pagong," sigaw ni Squawk, sumisid papunta sa kanila. Ngunit may plano si Shellbeard. Habang si Tiny ay lumikha ng isang hadlang gamit ang kanyang napakalaking shell, hinikayat ni Snapper at Bubbles ang mga seagull sa isang bitag na may bakas ng makintab na mga seashell. Ang mga gull na sakim sa kumikinang na mga shell ay hinabol sila diretso sa isang kuweba na mabilis na tinatakan ng Snapper ng isang malaking bato. Sa ngayon, puputulin yan ang kanilang mga pakpak. Humalakhak si Shellbeard. Ang tagabantay ng hiyas, ang mga pagong ay nakipagsapalaran sa gitna ng isla, kung saan natagpuan nila ang Lost Jewel na binabantayan ng isang sinaunang octopus na nagngangalang Professor Ink na siyang naatasang protektahan ito. Upang maangkin ang hiyas, sabi ni Professor Ink, dapat mong sagutin ang bugtong na ito. Ano ang pinakamaliwanag kapag ibinahagi at lumalabo kapag inimbak? Ang mga pagong ay nagsisiksikan, ang kanilang mga isipan ay lumilipad. Sa wakas, bumulalas si Bubbles, ito ay kabaitan.
Ngumiti ang octopus at iniabot sa kanila ang hiyas. Napatunayan mo na ang iyong halaga. Gamitin ito ng matalino. Ang pagbabalik. Sa paglayag nila pabalik, lumitaw ang Tempest King. Isang napakalaking ahas sa dagat na may mga mata na parang kidlat. Napabuntong hininga ang mga tripulante nang itinaas ni Shellbeard ang hiyas. Ang liwanag nito ay kumalat sa mga alon na nagpakalma sa bagyo at nagpakalma sa galit ng ahas. Iniyuko ng Tempest King ang kanyang napakalaking ulo. Ibinalik mo ang kapayapaan sa mga dagat na ito. Naway gabayan ng iyong kabaitan ang lahat ng naglalayag dito. Ang moral ng kwento, ang Turtle Pirates ay bumalik sa Corallonia bilang mga bayani. Ang kanilang alamat ay umaalingaw-ngaw sa kailaliman. Natutuhan nila ang isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa ginto o alahas kundi sa kabaitan at katapangan na ibinabahagi natin sa iba. At kaya, ipinagpatuloy ng Emerald Voyager ang kanyang mga pakikipagsapalaran na nagpalaganap ng mabuting kalooban saan man ito magpunta, na nagpapatunay na kahit ang mga pirata ay maaaring magkaroon ng mga pusong ginto.